Welcome to K-Catalog. Level 2, Unit 17 ng textbook, page 184. Start tayo ng first part ng vocabulary and grammar. Sabi dito, Yorobone 건강은 어때요? So, kamusta daw ang iyong kalusugan? How's your health? 보통 어떻게 생활해요? So, usually, ano yung iyong mga ginagawa or daily routine? Yun yung ibig sabihin ng expression na yan, no? Yung question na yan. Tingnan natin yung mga nandito sa picture natin. 잠을 충분히 자다. Ibig sabihin, to get enough sleep. Okay, so magkaroon ng sapat na oras ng pagtulog. Yung 충분히, yan po yung enough. Enough or sapat. And then we have 음식을 골고루 먹다. So, pag sinabing 골고루, ibig sabihin to eat evenly or equally. So, sa madaling sabi, to have a balanced diet. So, hindi lang puro karne, hindi lang din puro gulay, so dapat balanse, no? Meron kang go, grow, glow sa iyong hapagkainan. Yan. Next one, 식사를 규칙적으로 하다. So, pag sinabing 규칙, rules. Okay, ibig sabihin, meron kang sinusunod na rules or dito sa picture niya, yung oras, no? So, 9 o'clock, breakfast, 12 o'clock, lunch, and then 6 o'clock or 6 p.m., dinner naman. So, kailangan daw, kapag ikaw ay kakain, you have to follow yung rules mo ng pagkain, yung oras ng pagkain, or regular dapat yung pagkain mo. Hindi yung iba-ibang oras na kung kailan mo lang gustong kumain. And then, 운동을 꾸준히 하다. So, pag sabing 꾸준히, steady or persistent. So, persistent, tuloy-tuloy dapat, no? Hindi yung pahinto-hinto or kung kailan mo lang din gustong mag-workout or exercise. So, dapat may routine ka. So, dito sa picture natin, parang every other day, siya nagwo-workout or exercise. Okay, so ito yung mga example ng healthy habits. So, merong enough sleep, kumakain ng tama, balanced diet, and then may oras din ng pagkain. Pati sa pag-exercise or workout, meron din siyang routine. Now, tingnan natin yung kasunod. Sabi dito, Jami bujuk hada. So, si bujuk hada, kabaligtaran siya ng chungbun hada. So, kanina, chungbun hada, enough. Dito naman, bujuk hada, lack or kulang. So, Jami, sleep, lack of sleep. So, kung kanina, Jami, 충분히 잔다. Ibig sabihin, you get enough of sleep. Dito naman, Jami 부족하다, lack of sleep or not enough sleep. 편식이 심하다. Ibig sabihin po nito ay picky eater or mapili sa pagkain. So, if titingnan mo yung picture natin, wala man lang gulay, no? Yan, puro unhealthy yung kanyang kinakain. Fried foods, ano pa, yung bread, yan. Dito tayo sa next. 식사가 불규칙하다. So, pag sinabing 불규칙, walang rules. Okay? So, wala siyang oras ng pagkain. Kung kailan lang siya nagutom at gustong kumain, that's the only time that he eats. So, hindi regular yung oras ng pagkain niya. Next one. 운동을 거의 하지 않다. So, yung 거의, ibig sabihin almost, halos. Halos hindi daw nag-exercise. Okay? Yan. So, ito naman yung mga unhealthy habits, no? So, dito sa baba, 저는 건강한 편이에요. 운동을 꾸준히 하거든요. So, if maalala nyo yung mga grammar natin dito, sabi niya, 건강한 편. Yan. Tapos, meron pang 하거든요. So, yung last unit natin, 거든요 yung naaral natin na grammar, no? So, quick review lang, ginagamit mo tong 거든요 na grammar kapag gusto mong express yung isang fact or reason kung bakit nasabi mo yung first statement. Ano ba yung first statement niya? Sabi niya, ako ay healthy. Tapos, style lang po yung niyan 편이에요. So, if maalala nyo yung ating 동사 plus 는, tas meron pang 형용사 plus 은 or niyan 편이에요. Ayan po yung grammar na yan. So, ito po yung style ng pagsasabi kung anong klaseng personality meron ka or saang part ka. Doon ka ba sa
part na magaling mag-drawing or hindi. So, quick review lang yan, no? Anyway, sabi niya, ba't niya nasabi na siya ay healthy? 운동을 꾸준히 하거든요. Kasi consistent akong nag-exercise. Okay? Sige, next tayo. 사비 dito, 건강한 생활 습관에는 또 무엇이 있어요? So, sabi niya, what are other healthy lifestyle habit? So, 건강한, healthy. 생활, lifestyle. And then, 습관, habit. So, ano daw yung iba pang healthy lifestyle habit na masasabi natin or naisip? So, discuss, example, 일찍 자고 일찍 일어나는 게 좋아요. Sabi niya, yung maagang pagtulog at maagang pagising ay maganda. Okay? So, ibig sabihin, healthy daw yon. Ano pa? So, yung pagkain ng prutas at gulay. So, 과일, 과, 채소를 먹는. So, gayahin lang natin yung ano niya, no? Yung format niya. Yan. 먹는 게 좋아요. Yan. So, ginamit niya yung 는, tapos 게 좋아요. So, another one. Pag inom ng maraming tubig. 물이 많이. So, yung 마시다 magiging 마시는. And then, 게 좋아요. So, again, yung ge po dyan is the same with the word got. Ayan. So, that thing. Alin? Yung pag-inom ng tubig. Ayan. So, that thing. Alin? Yung pagkain ng prutas at gulay. Okay? So, next. Level 2, Unit 17, first grammar, we have 동사, verb, or 형용사, adjective, plus the grammar 우면 좋겠다. So, sabi dito, 희망을 말할 때 사용해요. So, use this grammar when you're trying to express your 희망. So, 희망, hope, or desire. Pwede ding wish. Okay, so you are hoping for something to happen or hoping for something to become. Okay, so tingnan natin sa English muna. Ano ba yung pwedeng, ano nito, possible form ng English ni 우면 좋겠다. So, yung it would be good if, tapos yung kasunod na condition. So, ito po pag English. Pag Tagalog naman, maganda sana kung, tapos kung ano ulit yung condition. So, kung ano yung ina-expect mo or hino-hope mo na mangyari or maging. Yan, yan. So, pag English and Tagalog, kabaligtaran yung format madalas, di ba? So, dito sa Korean naman, yan. So, mauna muna yung hino-hope mo. Yan. So, sabihin mo muna kung ano yung desire mo or yung wini-wish mo na mangyari sana before yung expression na 으면 좋겠다. Yan. So, tingnan natin yung example. Sabi niya, nung, sales assistant, 이 옷은 어떠세요? Sabi niya, ito pong, so ino-offer niya yung damit. Sabi niya, ito pong damit na to, ano po sa tingin ninyo? Yan. Tinatanong niya, no, kung anong sa tingin niya, okay ba yan or hindi. So, anong sagot ng, customer? 디자인은 마음에 드는데, 조금 작으면 좋겠어요. Sabi niya, gusto ko yung design, kaya lang, yung nende, no? So, dito, yung nende na yan, ang magiging parang ibig sabihin niya dyan is kaya lang or however. Yan. I like the design, however, it would be good if it's a bit smaller. Okay? Or maganda sana kung medyo maliit siya. So, ibig sabihin, malaki yung size ng damit. Gusto niya yung style, kaya lang, yung design, kaya lang medyo malaki. Yan. So, ano yung niya, yung hino-hope niya or desire niya? Maganda sana kung medyo maliit siya. Okay, yung damit daw or yung size. Sige, dito tayo sa 예문. 주말에 한국어 능력 시험 보지요? 네, 맞아요. 이번에는 꼭 합격하면 좋겠어요. Okay, so ano yung hope niya? Na makapasa sana siya this time. So, tinanong ni Ga, this week ay mag-e-exam ka ng
Itong Hangugo nung Yokshihom, Korean language. Yan. So, Korean language exam. Magte-take ka ng Korean language exam this week. Tama? Sagot siya, ne, 맞아요. Tama. Tapos sabi niya, this time, maganda sana kung makapasa na ako. Yan. So, hoping siya, no? So, it would be good if I pass the exam this time. Next. 이번 여름에 고향에 갔다 오면 좋겠어요. So, ano yung kanyang desire? Na makapunta siya, okay, sa kanyang hometown. Sabi niya, itong summer, maganda sana kung makauwi ako sa amin. Yun yung ibig sabihin niya dyan. Okay? It would be good if this summer I can go home. So, yun yung parang another example sa English. Next. 비자를 연장할 수 있으면 좋겠어요. So, 연장하다 is to extend. Okay? So, yun yung kanyang hope or desire. Ma-extend yung kanyang visa. So, sabi niya, maganda sana if makapag-extend ako ng visa. Okay? Or ma-extend yung aking visa. So, yan po si 으면 좋겠다 when you are expressing your hope or desire. Okay, next. Sa rule tayo, pag may 받침, 으면 좋겠다. Pag walang 받침 or nag-end sa vowel, 면 좋겠다. 먹다, 작다, both of them may final consonant or 받침. That's why 으면 좋겠다. Okay, dito naman 가다, gonggang hada, walang 받침, nag-end pareho sa vowel. That's why 면 좋겠다. So, apply po natin siya. Sabi, 가족들이 무엇을 하면 좋겠어요? So, ano daw yung maganda sana na gawin ng family? Okay, so tingnan natin example. 딸, so yung daughter. So, ano yung desire or hope? 일찍 일어나다. So, parang gusto nang sabihin, maganda sana or okay sana kung maagang gigising yung daughter. So, paano ginawa? 우리 딸이 일찍 일어나면 좋겠어요. So, si mother, ito. Yan, siya yung nanay. And sabi niya, okay sana or maganda sana kung maagang gigising yung aking anak na babae. Okay, so yun yung example. Try natin gawin number 1. 남편. So, yung subject is yung 남편. Tapos, yung desire na mangyari is 아침을 꼭 먹다. So, sa Tagalog, paano yun? Maganda sana kung kakain ng agahan yung aking husband or asawa. So, paano yon? Tingnan natin yung format dito sa example. So, 우리 딸이 magiging 우리 남편. 우리 남편. Tapos, dahil may 받침 na niyan, yung idadagdag nating subject particle. 우리 남편이. Tapos, ito na, yung desire na. 아침을 꼭. So, 아침을 꼭. Again, yung cook, no, it's a must. Okay? And then, 먹다. So, yung ating verb na dudugtungan is si 먹다. So, drop natin yung da. May 받침, kaya 먹으면. Then, end with 좋겠어요. Yan. So, naka-present tense lang yung yung 좋다. So, naging 좋겠어요. 좋겠다, 좋겠어요. Number 2. So, tal ulit. So, tal and game을 덜 하다. Pag sabing 덜, less. So, ibig sabihin, less game. Okay? Sasabihin natin, 우리 딸이 game을 덜 하다 magiging 하면 and then, 좋겠다, 좋겠어요. So, anong ibig sabihin yan? Maganda sana kung magiging, maganda sana kung less yung pag-game ng aking anak. Okay? Next, number 3. 남편 ulit. And 술을 덜 마시다. So, less naman ang pag-inom ng 술 or alcohol. So, 우리 남편이 술을 덜 마시다 magiging 마시면 and then 좋겠다 magiging 좋겠어요. 우리 남편이 술을 덜 마시면 좋겠어요. Okay sana or maganda sana na magbabawas ng pag-inom ng alcohol yung aking husband. Okay? So, yan po yung 으면
or myon 좋겠어요. Again, kanino mo siya idinadagdag? Pwede po kay verb, pwede kay adjective. Again, pag may 받침, 으면. Kapag walang 받침, 면. And then, 좋겠다. Okay, kapag may gusto kang sabihin na desire or hope for something to happen or to become. Now, sagutin natin to. Sabi, 여러분은 올해 꼭 하고 싶은 일이 있어요? Sabi niya, ikaw daw, this year, 꼭 hago 싶은 일 or gawin na bagay. So, meron ka daw bang yung talagang nais mong gawin na bagay this year? Yan. So, example natin, no? 저는 올해 한국어 능력 시험 3급에 합격하면 좋겠어요. Sabi niya, maganda daw sana or it would be good if this year ay makapasa siya ng level 3. Okay, 합격하면, if I pass the level 3, Korean language, level 3. Okay, so tayo din, kunyari, sa mga EPS natin. So, kunyari, ang goal mo this year is makapag-change ka to E7. Yan, E7 visa. Okay, so paano mo sasabihin yun? Ako, this year, maganda sana kung makapagpalit ako ng E7 visa. So, paano yun? 저는, check natin yung format dito sa example. So, 저는 올해. Tapos, anong gagawin natin? Yung goal natin or yung nais nating mangyari sana, makapagpalit ng E7 visa. So, E7 비자로. So, to. Yung ro po dyan, ibig sabihin, change to. Yan. E7 비자로 변경하다. To change. Magpalit ng status, no? 변경. Yung hada magiging 하면 or 할 수 있다. Gawin natin. 변경할 수 있다. 할 수, yung 있다 magiging 있으면. And then, 좋겠다. Magiging 좋겠어요. So, dito, sa example natin, originally, yung ginamit natin na verb is 변경하다. Magpalit, no? Pero, dahil gusto nating sabihin na yung sana makapagpalit. So, if I can. It would be good if I can change to E7 visa. Yan. So, magiging 변경할 수 있다. Ginawa natin siyang 변경. Dikit natin. 변경할 수 있다. Kaya, yung dinugtungan natin na grammar ng 으면 좋겠어요 ay yung 있다. Ayan. So, naging 변경할 수 있으면 좋겠어요. Again, ano yung ibig sabihin yan? It would be good if I can change to E7 visa this year. Okay, maganda sana kung this year ay makakapagpapalit ako to E7 visa. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.